lahat na may Bible, tayo po'y samahan sa ating pagninilay. Our reading is taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 3, verse 15 to 16. At direct po tayo sa 21 to 22. That people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too, and as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my Son, whom I love. With you I am well pleased. Ang salita ng ating Panginoon. At sa ating wika, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiya. At ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binabaptismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabaptismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nabaptismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus, nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka at sambahin. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhati. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhati. Magmula ngayon at magpakailanman.
palakpakan ng ating Diyos. At bago po tayo magsiupo, batiin po natin kasi ito'y pinakahuli na ang pagbabati ng Pasko. So, maligayang Pasko po sa ating lahat. Saling po. At Happy New Year din sa ating lahat mga kapatid. At ngayon nga, napakahalaga ang araw na ito sapagkat ngayon ang sabi niya kapistahan ng kabitbinyag ng ating Panginoon, the feast of the baptism of the Lord. So maaari na po tayong magsiupo mga kapatid. At handa na po ba ang lahat na makinig sa ating pag-aaral ngayon? At ayon nga sa ating gospel ngayon, ito'y patungkol sa baptisms of the Lord Jesus Christ. At mapalad po tayo sa gawain ito sapagkat meron po tayong rosary, no? At the baptism of the Lord Jesus Christ, ito po'y nasa luminous mystery. Ito po ay first mystery of the luminous mystery na every Thursday natin ginaganap. So mga kapatid ko kay Kristo, napakaganda po ng ating, kung sino po ang nakakaatin ng misa, ito po'y napakagandang reminder sa atin ng Panginoon. Ang baptism of Jesus Christ, meron po siyang tatlong bahagi mga kapatid. At sa aking pag-aaral, ganoon din po sa aking pagninilay, ang una po dito ay yung paghihintay. Pangalawa, yung paghahanda. At ang pangatlo, ang pagmimisyon. At praise God, sapagkat habang ako po'y nagninilay nito, few weeks before, sa kung ano pong gustong ipahatid ng ating Panginoon sa araw na ito, ako po talaga ay madami po akong nagawa na mga outlines. Ngunit ito po ang pinakalob ng Panginoon sa atin. Dahil sa akin din po bilang isang lingkod ng Diyos, bilang tinawag ni Yahweh Shaddai sa kanyang banal na gawain, ay nagkakaroon din po ng sabihin nating dumadaan din sa isang trial sa buhay. So, isang paghihintay na ito'y patungkol din sa kay Brother Job, isang paghahanda at pagmimisyon. Sa paghihintay po natin sa Panginoon mga kapatid, minsan po, hindi maiwasan na tayo'y minsan nawalan ng pag-asa, no? Sapagkat nakatuon po tayo doon sa ating hinihintay na biyaya. Hindi po tayo nakatuon sa nagbigay ng biyaya. So lagi po nating ilalagay sa ating puso't isipan na sa ating paghihintay, kailangan po nakatuon po tayo sa promise ng Panginoon. At naglagay po ako ng acronym para madali po nating maintindihan at madali po nating maalala. So sa wait, meron po tayong 4 na sub-points po dito mga kapatid. At nawa, ito po ay matutunan at maintindihan po nating mabuti. So sa salitang wait, sa letter W, watch for God promises. So ito po, bakit kailangan po nating tingnan ang promises ng ating Panginoon? No? Isa sa mga promises, actually, napakadaming promises ng ating Panginoon. At isa sa promise ng ating Panginoon, sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At sa ating paglalakbay, ating pagmimisyon, by this year, 2025, lagi po nating tingnan ang ating paligid sapagkat mayroon pong pinadala ang ating Panginoon upang tayo po'y hindi mapapariwara ang ating buhay, may mag-guide sa atin sa pamagitan ng ating paligid. At mapalad po din ako sapagkat madami pong nag-guide po sa akin mga kapatid. Una, aking mga ninong, kasama ko rin mga preachers, kasama ko din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa lahat ng aking mga ninong na naging mentor din po kay Brother Job. At tunay nga talaga na pag tayo nakatuon sa promises ng ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng excited, tayo po'y nananabik, no? Kagaya ng nababasa natin, sila'y nagkakaroon ng pananabik sa pagdating ng ating Panginoon. At dahil sa ating pananabik, sa pagtingin ng pag-asang ito, sa promise ng ating Panginoon, alam natin na may katiyakan sapagkat ang Diyos, pag siya nagpa-promise,
nagkakaroon ng katuparan ito. Pero pag tayo tumingin sa isang tao na nagpa-promise, magkakaroon ito na pwede siyang mangyari, pwede siyang hindi mangyari. Ngunit ang promises ng ating Panginoon sapagkat sinabi ng Diyos sa kanyang salita, no, sinasamahan niya ang kanyang salita, no? Sa Isaiah chapter 60 verse 22 ito po isa sa paborito ko na verse, no? Sabi po doon ng Panginoon na when the time is right, I the Lord will make it happen. So ang Diyos ay meron siyang time, meron siyang oras na yun pag dumating sa inyong buhay, masasabi ninyo na Lord, thank you. No, sapagkat minsan pag ang ating hinihintay, pag madaling dumating sa atin, nawala yung excited. No, pagdating sa ating mga kahilingan, minsan parang naging wala na ito, mga kapatid. Ngunit, sa ating paghihintay, huwag nating tanggalin ang ating paningin sa nagbibigay nito at sa nangako nito. Supurihin at palakpakan ang ating Diyos na buhay. So sa pangalawa po nito, mga kapatid, anticipate with faith. No? Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa ating paghihintay. Trust in God's timing, yung sinasabi ko nga kanina, na mayroong oras at panahon ng Diyos. Ngunit, kailangan talaga na panghahawakan natin ito. Sapagkat, ang kalaban talaga ay isang tuso. No? Pag matanggal ang iyong pag-asa sa iyong buhay, no? Magkakaroon ka ng depression. At depression sa panahon ngayon, it is, sabi nga natin na napakadami na dahil open na tayo sa social media. No? Madami mga bata nagkakaroon ng suicidal. No? Nagkakaroon ng pagsisuicide dahil prone po ang mga bata, prone po din tayo lahat doon. So, depression is true and it is totoo talaga ng bawat tao pwedeng dumaan doon kung hahayaan natin at mawala ang ating paningin sa ating Panginoon. So always trust God and always anticipate with faith that God's timing will come to pass. Supurihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. At pangatlo po sa wait ay letter I. Inquire through prayers. Mapalad tayo sa gawain ni Yahweh Shaddai sapagkat meron po tayong mga prayer request. So, wag po nating kalimutan na write in supplications ang ating mga kailangan sa Panginoon. At kagaya din po, kay Brother Job, ako din po nagpe-pray request, although may times na hindi ako nakakasulat. Pero napakahalaga po na isulat po natin ang ating prayer request. Sapagkat ito po ay pag-i-inquire, no? Ano bang gusto natin? No? Lord, ano bang gusto mong gawin, maging sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking career, sa aking paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ay napakaganda bilang isang paghihintay by 2025 na ito'y masulat natin. Napakahalaga yung pagsusulat na gusto nating mangyari sa ating buhay. At sa pamagitan po ng panalangin na ating sinusulat, nagkakaroon po ng katuparan. Pag ito'y matupad ang ating panalangin, ating ini-inquire sa ating Panginoon, huwag po tayong mahiyang ating ipagsisigawan, ipagpatutuo ang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay. Tayo'y na-answered prayer, ito po'y ipagpatutuo natin. Hindi lang sa gawain, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, sapagkat tayo po ay mensahero ng ating Panginoon. At kagaya din po sa bilang isang nag-ano ng panalangin, madami po tayong uri ng mga panalangin, mga kapatid. So, kung sino nakakarinig kanina sa misa, meron po tayong personal prayer, merong devotional prayer, at yung sa simbahan natin, communal prayer. Ito po'y pang-community. At ito po'y napakahalaga sa panalangin. No? Na ulagaliin po natin, pagsikapan po natin na tayo makadalo po ng banal na misa. No? Sapagkat ito'y kumpleto sa lahat ng uri ng panalangin, mga kapatid. At sa sentro ng misa, tinanggap natin ang pinakamahalaga sa lahat. No? Ang katawan at dugo ng ating Panginoon. We are blessed sa dito na tayo nandito sa Qatar, meron pong simbahan, mga kapatid. At mapalad din po si Brother Job sapagkat tinawag din po kami
kasama din po ng ibang mga ninong ko rin na naging ah, lay ministers, naging Eucharistic ministers sa ating simbahan, sa ating parokya po dito sa Qatar. So muli, prakpakan at purihin ang ating Diyos na buhay. At sa letter T po, sa wait, ay trust in God's provision. So, kanina nga, ito'y, lahat po ay kadugtong. We need to trust that God will provide to us. Yung ang napakagandang sinabi nga ng ating Panginoong Hesus, ask anything in my name. So, kailan ba tayo nang hingi sa ating Panginoon? Ito po'y challenge sa ating mga kapatid. Actually, madami po akong hiningin sa Panginoon. At nagkakaroon po dito, aking kahilingan. We'll back for almost 18 years, no? Si Brother Job, although ako'y nagtatrabaho bilang isang nurse, ako'y nag-apply bilang nurse pero wala akong lisensya, mga kapatid. No? Wala akong lisensya. Ngunit, nung ako'y pumasok na sa Eucharistic ministers, ako po humingi sa Panginoon, sabi ko, Lord, maayos naman ang aking trabaho, pero nung time na yun, sabi ko, Lord, bigyan mo kaya ako ng bilang yung tanda, bilang yung lingkod, bilang din pong bilang iyong pinakatiwalaan ng iyong banal na katawan. Sabi ko, sana magkakaroon din ako ng lisensya. Kasi parang komportable ka rin na meron kang lisensya as a nurse, as professional. So, habang ako'y nananalangin, kinausap ako sa pinsan ng aking may bahay, sa aking sister wife, Sister Joanna. Sabi niya sa akin ni May, Brother Job, meron pong dito sa Qatar, may exam nga. So, ako'y nag-a-apply. Nagre-review po ako. Ang review every Friday. Pagkatapos, parang 5 Friday lang yata o 6 na Friday. So, sabi nga Sister Joanna sa akin, yung pag-review ko, para lang, review lang talaga. Pero di ko alam na by the grace of God, ang sabi ko naman sa kanya, at humingi din ako tulong ng ating Inang Birhen Maria na ako'y tulungan sa exam. Sabi ko, Holy Spirit, sa aking pagsusulat, kayo po maggamit ng aking kamay. So yun ang ko, bigyan niyo po ako ng wisdom na hindi ako ma-blackout, nawa ko ang aking pinag-aralan, ay di ko makakalimutan. So, by the grace of God, ako po'y pumasa at by the grace of God at purihin at palakpakan ng ating Diyos. So, nagkakaroon at mataas din po ang aking rate po, mga kapatid. Nasa top 20 yata ako. So, purihin at palakpakan ng ating Diyos. So, tunay nga na ang God is a God of providence, no, mga kapatid. At dito sa gawain ito, kaya nga minsan nung kanina, habang kinakanta lang ang Holy Spirit, come Holy Spirit. Ako po'y naiyak sapagkat ang daming pumapasok sa aking isipan way back 15 years ago o 14 years ago. Si Brother Joe po ay 14 years na po mahigit sa Qatar. At first anniversary po ako tinawag ni Yahweh Shaddai. At tunay nga, nasa pamagitan ng gawain ito, ano man po ang narating ko ngayon, dahil po isa po itong gawain ito ginamit ng Panginoon na ako'y i-mold ang aking panampalataya, ang aking pagkakatao. At higit sa lahat, mga kapatid, dahil din po sa akin nakikita. Madami po dito nagiging inspiration po sa akin. No? Dami mga pamilya na pagmahal sa kanilang mga asawa, no? Sapagkat siguro kung nasa labas ako, siguro di ako magmahal sa asawa. So, purihin na pabaka ng ating Diyos. Pero, totoo talaga na ako'y mapalad sapagkat ang aking asawa ay mapagmahal. At lagi pong, sabi ko sa inyo mga kapatid, na ako'y may pinagdaanan, ngunit ang aking asawa ay hindi talaga sa akin. Praise the Lord, ako'y naging emotional. Salamat din sa aking mga ninong. Kay Ninong Eric especially. Salamat. At tunay nga na ako'y nagninilay, binalikan ko, mga kapatid, dahil nga ang gospel na ito ay patungkol sa baptism ng Panginoon. No? Siguro meron dumating sa ating buhay na minsan di nakalain natin na tayo tinawag ng Panginoon bilang isang Katoliko. Minsan nagkakaroon tayo ng doubt sa ating sarili. Ngunit, by this January 25,
41 years na po ako bilang isang Katoliko, mga kapatid. I am proud to be a Catholic. Actually, nag-emotional talaga ako dahil siguro hindi ako Sabi ko sa Panginoon, by 2025, sabi ko ako'y maglalakbay na yung panatag ang aking kalooban. So, ako'y nagsusulat, mga kapatid. Sabi ko nga, sa paghihintay, kailangan magkaroon po tayo ng pagsusulat. So, sabi ko, unang susulat ko doon, ako'y humingi ng patawad sa aking mahal na asawa. Siguro, dahil may times na ako'y short-tempered, no? At pag kay lingkod ng Panginoon, bawal ka magalit. Kay isang Eucharistic ministers, bawal ka magalit sapagkat ikay nanghayang salita ng Diyos. Pero totoo, mga kapatid, no, ako talaga dumaan sa matinding pagsubok ba. At aking asawa, binasa ko yung message niya sa akin. At ako talaga naniwala na ang Panginoon, ako'y sobrang mahal na mahal. Mahal tayo ng Panginoon. Talaga. At God is really a good God. At napakasarap umiyak sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ito din po ang aking natutunan sa gawain ito sapagkat lingid sa ating kalaman, lantad tayo sa Panginoon. At ito ang napakasarap, mga kapatid, na pag ikay umiyak sa kapatiran, no, the highest gift siguro na akin nakamit, I belong to this kapatiran sa anak ni Yahweh El Shaddai. No, tayo'y anak sa kataas-taasang Diyos na minsan hindi natin kayang sukatin. Minsan kulang ang ating sabi nga yung hindi matarok ng ating puso't isipan na tawagin tayong anak ni Yahweh El Shaddai. Siguro ang gospel na ito ay patungkol sa akin at ito ay gustong iparating ng ating Panginoon. No? Sapagkat in baptism, actually kabisado ko ito sapagkat ako din po ay nag-aaral sa seminary, no, na 3 marka sa isang nabaptismuhan. Tayo'y isang propita, hari, at pari. At huwag po natin kalimutan ito, mga kapatid. Minsan kaya sa ating buhay, nakakaroon tayo ng alinlangan. Dahil hindi natin alam ang mga markang ito. Marka ng baptism na pinagkaloob ng ating Panginoon. No? Sa baptism, minsan, pagtungkol siguro sa birthday, di natin nakakalimutan. No? Yung nga sabi ni Father, pero ako alam ko talagang baptism ko. Dahil nga, meron po kaming pag-aaral sa aking mga ninong, din yung pag-aaral po namin, nagkakaroon po kami ng malalim na pagmamahal sa inang simbahan. No? The truth and the pillar of truth, it is the church, ang inang simbahan, mga kapatid. The Bible is the truth about faith, but the authority is the church, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat by 2025, mga kapatid, aayusin natin ang mga bagay na kailangang ayusin. Una, sa ating pamilya. Pangalawa, sa ating kapwa. Sapagkat the first true mission na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, walang iba, mga kapatid, ang ating pamilya. Kung watak-watak ang ating pamilya, mga kapatid, hindi tayo makakarap sa Panginoon. Siguro ito ang pinakamalalim na aking pagninilay. Kung hindi ako matuwid sa harapan ng aking asawa, sa aking anak, hindi ako pwedeng maging lingkod ng ating Panginoon. So si Brother Job ay nagsikap po, mga kapatid, sapagkat hindi lang sa paghihintay, meron po tayong paghahanda. Kailangan natin ng preparation, mga kapatid. Sapagkat sa ating mga buhay, mayroong taong pwedeng matisod sa atin. No? Pag may tumingin, example kay Brother Job, way back before 2013, umuwi ako sa Pilipinas. Nung ako umuwi sa Pilipinas, nadaan lang ako sa isang sabungan. So, ito yung totoo, mga kapatid, na nadaan ako sa isang sabungan. Pagkatapos nandoon yung aking pinsan kong buo, so tinawag niya ako, dumaan ako doon. Kabukasan, kinausap ako sa ating kapatiran. Sabi niya, Brother Job, sinabihan ako ng aking husband. Sabi niya, preacher pa ba ninyo sa El Shaddai? Nakita ko sa bungan. Tingnan niyo, mga kapatid. So, ibig sabihin, mayroong mga taong tumitingin sa atin, no, na pwedeng katitisuran natin. Pag ikaw ay anak ni Yahweh El Shaddai, kailangan aayusin natin. Meron tayong aayusin, mga kapatid. Huwag natin kalimutan ang El Shaddai.
God Almighty. God is more than enough. Ha? Kataas-taas ang Diyos. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. So, pupunta na po tayo sa mga kapatid sa patutuo. Actually, kanina pa ako nagpapatuto. Sa totoo lang. Kaya napakasarap talaga sa gawain ni Yahweh Shaddai. Kahit dati nung first na atin ko ay February 5. February 5 sa gawain ni Yahweh Shaddai. Nung pag-atin ko dito, ang nag-invite sa akin, si Ninong Ray. Ay ang gawain namin dati, pag Thursday ng gabi, iba ang gawain namin. Alam ni Ninong Ray yan. So ang tawag namin sa kanya ay master. Ay ang may inuman, no? May mga alak dyan. Si mga kakanta ka naman. Pero siguro ginamit ng Panginoon talaga si Ninong Ray. Dahil nga tawag namin sa kanya ay mataas paggalang namin sa kanya ay master. Oh, master ang tawag namin sa kanya. Kasi siya kasi isa sa pinakamalapit sa namin, isa sa malaki sa kampanya, pinakamalapit nga. So tawag namin sa kanya ay master. So nung kami nag-inom, siguro, iba, lasing. Siguro isa na rin ako doon. Lasing. Sabi niya, anniversary bukas, may misa at ano. Siguro umatin ako siguro dahil nga, natakot kami sa kanya master, no? So umatin, habang kami umatin, yun pala ang panahon na ako'y hinuli ng Panginoon. Kasi nangako talaga ako sa Panginoon, no? Nga nung pag-atin ko, nung sa Dubai, way back 2009, pumasok po ako sa isang simbahan doon, mga kapatid, sa St. Michael. Dahil nga, yung time na yun, ipauwi na ako sa Pilipinas for good. Pagkatapos, nung paglabas ko, ang napasukan ko ay napakamaingay. Grabe, nagulat ako. First time ko na napakaingay talaga na community. Hinila ako. Sabi ko, saan po daanan dito palabas? Sabi, brother, i-welcome ka namin. So, sa gawain pala ni Yahweh El Shaddai. So, napakaganda sa panalangin. So, nung time na yun, hindi man ako puli na tapos ang gawain sapagkat ako'y paalis din. Pinipre-over na ako, mga kapatid. Ay, sa panalangin doon, kapatid, saan ka man maparoon, sasamahan ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya may purpose ang Panginoon, ba't niya ako pinadala sa bansang Qatar, although hindi ako nag-apply ng trabaho dito, mga kapatid. Sa magitan ng aking ate, kasi sikan to the family po ako, pinasa yung CV ko dito sa Qatar at yun nga, nagkaroon ako ng trabaho bilang isang nurse at madaming ginamit ang Panginoon. Ngunit, ang pagtawag sa Panginoon, napakadami nating suriin sa ating buhay at baguhin. Kasi napakadami kong kalukuhan. No? Sabi nga sa previous life ko, madami po ako, mga kapatid. Si Brother Joke, madami pong, siguro aking wife, siguro nakikilala niya na ako, pero sa aking siguro meron pang iba na hindi niya kilala. Kasi it's a process nga. It's a process. No? Kasi talaga dati, hindi ako sanay, mga kapatid. Ang isa doon parang, iba pala ang pag ikaw ay nasa makamundong bagay, minsan ayaw mo talaga na ikay utusan. No, totoo, mga kapatid. Pero bilang lingkod ni Yahweh Shaddai, mayroon tayong proseso, mayroong paghahanda. Isa pala sa paghahanda, marunong tayong sumunod. So ngayon, matutunan natin ngayon, mga kapatid. So purihin at lapakan ang ating Diyos na buhay. So dito po sa paghahanda, mga kapatid, so, wag po natin kalimutan ang ganon din po ang may asawa, magpasakop po kayo sa inyong husband. Ganon din po, ang mga husband din naman, mahalin ninyo ang inyong asawa. Kasi nakikita ko sa aking harapan, may nakasimangot dahil nga sinabi ko na nagpasakop. Ayaw siguro pasakop. So, kapatid, yun ang sabi talaga ng ating Panginoon. At sa pamagitan po ng papasak, magkakaroon po ng kapayapaan. Sa pamagitan din ng pagmamahal, kung hindi magpasakop ang asawa, mahalin mo lang at darating yun, magpapasakop ang iyong asawa. At yun, mga kapatid, sa pangalawang points po natin, yung paghahanda o prepare, meron po akong dito na acronym din na mas madali po nating maintindihan sa letter na prepare. So yung pinakauna sa letter P, point to Christ. So lagi po nating tatandaan na kagaya ni St. John the Baptist na lagi niyang inapoint ang Panginoon. So sa ating buhay, no,
ano man ang ating nakamit, ano man ang ating posisyon, ano man ang ating trabaho, o ano mang na-accumulate natin na mga ari-arian dito sa mundo, lagi nating ipuwin sa Panginoon sapagkat we are just God's steward. No? Ano natin sa Panginoong Isus. At ganun din, let us lead others to Christ. No? Ito ang pinakamaganda sa 2025. The Pilgrims of Hope, napakaganda po. Nawa sa pamagitan ng ating buhay, makita ang pag-asa. No? Hindi tayo yung ang iba makikita sa atin na wala ng pag-asa. No? Pag sila nakakita sa atin, ramdam nila na tunay nga ang Diyos ay pag-asa. Ha? So, purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. So, bilang sa paghahanda din mga kapatid, reverence in Him. Napakahalaga po itong pagkatakot, no? Because the reverence is the beginning of wisdom. At lagi po nating i-recognize the mighty works of our Lord Jesus Christ, no? Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, the authority it's given me by my Father sa langit, sa lupa at ilalim ng lupa. Ito po'y authority mga kapatid. At lahat ay magpapasakop sa ating Panginoon. Napakahalaga po yung pag-reverence during the time of Holy Mass, no? Kasi siguro ito po'y experience namin dahil nga minsan pag yung kami nagsusubo, minsan parang parang ninakaw ang Panginoong Hesus ang kanyang katawan. So kailangan iparating muna natin sa ating kamay bago po natin isusubo or direct sa ating mouth. Napakahalaga po nito mga kapatid ang reverence. At lagi po nating tatandaan na kung tayo ay may malalim na pagkatakot sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng wisdom na hindi kayang ibigay sa mundong ito mga kapatid. At yung wisdom na yun mga kapatid, kaya nating mahalin ang mga taong hindi kayang mahalin, hindi kayang magmahal. No? So, patuloy ang pagmamahal sa kapwa. No? Sapagkat to love others is the manifestations that we have reverence in our Lord. So, purihin at palakpakan ng ating Panginoon. Then, empower through the Holy Spirit. No? Napakalaga ang empower through the Holy Spirit. Sapagkat, no, sabi ng salita ng Diyos, the Holy Spirit will guide us. No? The time that we receive the Holy Spirit, we receive power, mga kapatid. So, napakalaga po yung guidance. No? Meron ding tao na gagamitin ang Diyos para mag-guide sa atin at sa ating paligid. Isa sa mga ginamit ito, mga kapatid, pare, preachers, mga ministers, mga leaders sa gawain ito, mga kapatid, upang sa ating paglalakbay, panampalataya, magkakaroon po tayo, mga kapatid, na strong foundation of faith para hindi po tayo malinglang. Napakahalaga po nito, mga kapatid, na by the power of the Holy Spirit, no, if you have the Holy Spirit, wherever you will go, you have peace, you have hope. At ang isa doon, mga kapatid, dala-dala natin ang pag-ibig. No? Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Then, proclaim His message. No? As preparation sa ating paghahanda, kailangan i-proclaim din natin ang message. What are the messages that we need to proclaim to others? Una, itong narinig natin sa gawain ito, kaya napakalaga, may mga iba nga dito nagsusulat talaga, nag-ano ng notes. Iba din sinishare nila sa kanilang pamilya. No? At sa akin din, ganun din ang ginagawa ko, mga kapatid. Nagsusulat din po ako. Napakalaga din yung mag-review sa mga talks ng ating gawain. At sa pag-attend natin ng misa, kung ano po ang narinig natin, i-share po natin sa ating kapwa. No? At ang pagbabahagi, nawa ang ating binabahagi din sa ating kapwa, makikita sa atin. Napakahirap magbahagi, mga kapatid, kung ito'y hindi sinasabuhay. Kung sasabihin ko ako'y mapagmahal na asawa, hindi naman ako mapagmahal na asawa, hindi ko masishare sa aking kapwa. Ngunit si Brother Joe po ay mapagmahal na asawa po. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Mapagmahal po sapagkat dahil po sa mga mentor ko, mga ninong, mapagmahal po sila sa kanilang asawa. Sila ay napaka-sweet po, no? Kaya by 2025 po, ako po'y napaka-sweet sa aking mahal na asawa po. So, purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At ito, mga kapatid, napakahalaga sa letter E. Acknowledge your role. No? Humbly accept your calling as a servant, no? A messenger, and remember your role to reflect Christ. No? Kagaya nga sa mga
laging panalangin na ang Panginoon ay mataas, ang Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. No? Pag ang Panginoon na makikita sa atin sa magitan ng ating buhay, siguro makikita natin yung sa ating paligid magkakaroon siya ng liwanag. No? Magkakaroon ng ngiti. Sa gawaing ito, may ngumingiti, may tumatawa, magugulat ka, may umiyak na naman. No? Siguro, dahil nga, na-experience natin mga kapatid, experience is a best teacher, lagi po natin tatandaan. No? Kaya yung mga ninong ko, sabi nga sila, pabalik na ako, papunta pa lang sa kanilang dinadaanan, kaya nakikinig po ako sa kanila. Kaya napakahalaga po ang pagpapakinig. No? At kung ano mang role na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa trabaho, kay manager, nagtuturo, anumang trabaho, gawin natin ito para sa Panginoon. At may isa po kong paborito ko din na verse, ang dami kong paboritong verse nito, yung 1:31. 1:31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. No? Whatever you do, whether you will drink, eat, do it for the Lord. No? Kaya magkakaroon po tayo na hindi tayo magrereklamo. Kasi pag tayo'y gumagawa ng isang bagay at ito'y inaalay natin sa, mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking trabaho, magkakaroon po tayo ng, hindi po tayo magkakaano ng reklamo. So, purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At sa letter R, mga kapatid, repent and renewed. So, 2025. So, ako na may humihingi ng patawad sa aking mahal na asawa. So, renewed na po ako. So, purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At mga kapatid, embrace the call to repentance. At sa ating simbahan nga, huwag po nating kaligtaan mga kapatid. Ano man po ang ating pagkukulang, yung may pagkakasala po tayo, may pagkakasalang binyal na tatanggal during the time of Holy Mass. No? Meron po tayong penitential rites or general confessions before the Mass. Kaya napakahalaga ng banal na misa bago magsisimula po mga kapatid. Nandoon po tayo mga kapatid. No? Kasi meron pong general confession doon. At yung mga salang binyal na tatanggal po ito, maliban lang sa salang mortal. At napakaganda sa taong 2025, pag ninilayan natin yung mga tao na kailangan natin hinga ng tawad, yung mga tao na kailangan din nating patawarin. Baka meron po tayong mga anak ng nagkakatampo kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, 1 year, 2 years, 3 years na, wala pang tawagan, no? Walang reconciliation. Kaya, mga kapatid, maikli ang buhay. No? Kailangan natin pangalagahan kung anong pinakaloob sa atin ng Panginoon. Napakalaga to repent, tayo'y nagkakaroon ng kalayaan. Kalayaan. Panatag ang puso. Kung ano man mangyari sa ating buhay, alam natin na nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso sapagkat natuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa iba. Supurihan at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At sa panghuli po mga kapatid, sa ating preparation mga kapatid, sa ating paghahanda, exalt Him in daily living. So ito ang challenge mga kapatid. Siguro ito yung mga challenge no, sa parangalan ng Diyos. To exalt Him, to adore Him in our daily livings, no, in our words. No. Sapagkat kailangan makita din sa ating mga bibig, marinig sa ating boses, no, to exalt God sa pamagitan ng ating bibig, mga kapatid. Sapagkat ang ating bibig, it carriers of power. No? Whether to build or to destroy. No? Kaya, minsan nasusuri natin, o minsan, mayroong mga tinatawag na generational curses. Minsan, yung sa mga lulo pa, sinumpa nila ang kanilang mga anak. Nagkakaroon po ito ngayon ng course, mga kapatid, generational courses. Yung sakit sa lulo hanggang sa pinaka-apo pa, pareho ang sakit mga kapatid. No? It because of the words, no? Because of the spill. No? Kaya, kung meron po tayong ugaliin po natin mga kapatid yung constant na pagninilay sa ating mga salita. Bago matulog sa gabi, pagninilayan po natin mga kapatid. Kung ating bibig ay naging daluyan ng pagpapala ng kapangyarihan ng Diyos, gamitin natin mga kapatid sa maayos na paraan. No? Yung pagmamahal, kung sasabihin natin ng ating
kapatid, ang ating may bahay, o ating mahal asawa, ating mga anak, I love you, my son. I love you, my wife. Si Brother Joe po, sanay po sa I love you. Sapagkat araw-araw po ako nag-I love you sa aking mahal asawa. No? Araw-araw po yan, mga kapatid. Dahil yan po ano po mga kapatid, dahil po sa aking mga mentor, no? Kailangan makita po sa atin, no? At napakaganda na tayo din po ay mabuting kasunod. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Dito may nagitian na dito. Praise the Lord. So, lagi po natin mga tandaan mga kapatid na sa ating pamumuhay bilang mga anak ni Yahweh Shaddai ay tayo napaka-espesyal. No? At nawa, inanyahan ko ang lahat na tumayo at namnamin po natin ang awiting ito mga kapatid na in Christ alone, kay Kristo lang, tiwala ko. Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Purihin at papakalang ating Diyos. Maaari na po tayo magsiupo mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. So ang pangatlo pong points po natin mga kapatid, ito po'y patungkol sa pag-mission po mga kapatid. At sa ayon po sa ating nabasa, nakita po natin doon na bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At
Alam po natin na during the baptism of the Lord Jesus Christ, nakita po doon ang Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo, mga kapatid. So the triune God, the Trinitarian God, nandoon po mga kapatid sa baptisms of the Lord Jesus Christ. At sa ating pagmimisyon, meron po akong acronym mga kapatid na para hindi po natin makalimutan. No? Ang salitang DAB. Pag sabihin po natin kalapati, may reflection kagad sa atin bilang sa ating pagmimisyon that we need the Holy Spirit. So, DAB. Sa letter D, demonstrate humility. No? Jesus' baptisms exemplify His humility and willingness to identify with humanity. At sa magitan po dito mga kapatid, sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 7, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So ito po ang nangyari sa ating Panginoon. Ang Diyos, ang salita na Diyos, nagkatawang tao at suma sa atin mga kapatid. So binaba niya ang kanyang sarili. So sa magitan po ng humility ng ating Panginoon, ito din po yung nagre-reflect sa atin bilang lingkod ng ating Panginoon. So kung ang Diyos nating sinusunod, ating Panginoon, bilang kanyang tagasunod mga kapatid, napakahalaga po ang humility. No? Humility sa ating paglilingkod, sa ating pamilya, ito po yung napakahalaga mga kapatid. Sapagkat sa pamagitan po dito, magkakaroon po din po siya ng kaayusan kahit saan man tayo maparoon mga kapatid. At lagi po natin tatandaan that humility, no? Ang pagpapakumbaba, mga kapatid, ang Diyos na nanahan sa mga taong mapapakumbaba. Supurihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. So, sa pangalawa po nito mga kapatid, sa letter W, sa letter O, obey God's will. Sapagkat meron po dito, bilang isang tao, meron po tayong free will mga kapatid. So, hindi ibig sabihin na kung ano ang gusto natin, pwede na natin gawin. Kung ang gusto natin hindi in line with the wills of God, magkakaroon po siya ng windang-windang mga kapatid. No, ang ating patutunguhan ay hindi maging maayos. Although i-allowed ng ating Panginoon, ngunit meron po siyang hazard, meron po siyang danger. Will be in danger mga kapatid. So napakahalaga po ang pagsunod ng will ng Diyos. At yung will ng Diyos sa atin, we need to know our purpose sa ating buhay. Kung hindi natin alam ang ating purpose sa ating buhay, bilang lingkod ng ating Panginoon, hindi po natin masunod ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. No? Ano bang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay? Bilang buhay may asawa, una, mahalin ang ating asawa. No? Kung sa gawain ni El Shaddai, magkaroon po tayo ng obedience. No? Pagsunod sa mga tinalaga ng ating Panginoon. No? Meron po tayong mga counsel na magagaya din po sa atin. So sumusunod sa nakakatanda. No? Sumusunod sa mga magulang. No? Sabi nga, to honor parents, sino man gumagalang sa kanilang mga magulang, magkakaroon po sila ng mahabang buhay at anumang bagay na gusto nilang makamit ay kanilang maaangkin, mga kapatid. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Then, sa letter B, value the Holy Spirit role. Ito po mga kapatid, kasi sa atin, kaya sa aming pag-aaral, every Saturday, meron kaming pag-aaral. Lagi po isa sa pangunguna namin sa prayer is the prayers of the Holy Spirit. So ito'y napakahalaga sa atin sapagkat the Holy Spirit sa kapanahonan natin ngayon siya ang katuwang natin to guide us, no, to lead us to the Lord Jesus Christ, to lead us to the Father, no. Sapagkat sabi nga na ating Panginoong Hesus, ang sasabihin ng Banal na Espiritu Santo, ito doon po ay patungkol sa ating Panginoong Hesus, no. Kaya napakahalaga ang role ng Banal na Espiritu sa atin. So, Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness. So ito ang sinabi ng ating Panginoon. Through the Holy Spirit, tayo po ay naging witness ng ating Panginoon. No? At the baptism of the Lord Jesus Christ, tatlo po doon ang tinanggap natin. Ang Ama, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, mga kapatid. So the role of the Holy Spirit, it is very important in our mission. Then, letter E, embrace
your identity in God. So, napakalaga po ang embrace nating identity natin. So, tayong lahat dito ay anak ni Yahweh Shaddai. Why? Because of our baptism. Our baptism, sa pamagitan po nito, binigyan po tayo ng karapatan, mga kapatid. Kaya napakalaga yung, sabi nga, daldala din po natin ang ating baptismal certificate. No? Ang ating baptismal sapagkat ito'y napakalaga. Kagaya nga sa akin, I was baptized on January 23rd, 1983 po, mga kapatid. At ang aking confirmation, it is March 10, 1995 po. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. It is the time that I have given the privilege, I given the rights to be called the child of God because of our baptism, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ang baptism sa ating buhay, mga kapatid. We are proud na tayo nabaptismuhan bilang Katoliko, mga kapatid, sapagkat tayo'y mga anak ni Yahweh Shaddai. Supurihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At sana sa ating paglalakbay sa 2025, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng malalim na pagninilay ng ating panampalataya. Ito'y siya'y magkakaroon ng strong foundation. At sa pamagitan po ng panampalataya ng ating pinahawakan bilang isang Katoliko, ito po'y ibahagi po natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. At nawa sa aking pagbabahagi sa inyo, mga kapatid, i-cultivate po natin ang mga puso natin that we need to fill the anticipations with faith, hope, and always look the promises of our Lord Jesus Christ to us. At muli po, mga kapatid, inanyahan ko po na ang lahat ay tumayo. Di ka nagkulang, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit Kahit ako'y ako'y nangangamba, basta't basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
Tunay nga, O Diyos, na di ka nagkulang sa amin. Tunay nga, O Diyos, na kami inibig mo, Panginoon. Sapagkat sa aming buhay, Panginoon, naglagay po kayo ng mga tao na inyong mga lingkod, Panginoon, upang kami gabayan, upang ipakita ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, by this 2025, Panginoon, nawa ang aming buhay, Panginoon, ay mailaan namin sa iyo, Panginoon. At sa aming pamilya, Panginoon, nawa patuloy yung pagbuklo rin sa magitan ng iyong pag-ibig, sa magitan ng iyong Espiritu, Panginoon, ang pagkakaisa sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, sa lahat na nangailangan ng iyong banal na tulong, Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, sa lahat ng kailangan ng trabaho, Lord, ay bigyan niyo po ng trabaho, Panginoon, na ayon sa kanilang kalooban, Panginoon. Sa lahat ng mga magulang, Panginoon, na na-miss nila ang kanilang mga anak, Panginoon, Lord, comfort din, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga ama na kung saan, Panginoon, nagsikap para sa kanilang pamilya, pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Sa lahat niyong ginamit, Panginoon, sa ubasang ito, Panginoon, mula sa aming council, Panginoon, ganun din po sa inyong mga hayag, sa lahat ng iyong tinawag sa dakong ito, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon, higit sa sapat, Panginoon. At Lord, sa lahat, Panginoon, na nagkakaroon ng alinlangan, nagkakaroon ng panghihina, Panginoon, muli inyong palakasin, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw lang ang taming pag-asa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, sa lahat po ng mga prayer request po, itaas po natin, mga kapatid. And let us give thanks for the grateful heart. Let's give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks, O Lord. We give thanks. Panginoon, hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, ang pagpalain at basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming itinataas sa inyo, Panginoon, lahat ng prayer request, Panginoon, ng iyong mga anak, ng inyong mga lingkod, ng iyong mga hinirang, Panginoon. Tugunin niyo po, Panginoon, ang kanilang kahilingan, Panginoon. At sa lahat na nagtiwala sa inyo, Panginoon, makita nawa nila, maramdaman nawa nila ang iyong mga tanda, ang iyong mga himala, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord. Ganun din po sa lahat na nagtaas ng mga articles, sa lahat ng mga bag, lahat asin, tubig,
Pagpalaan niyo po ito, Panginoon, upang ito'y maging instrumento, Panginoon. Lahat ng bagay na itinataas sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, ay magkakaroon po, Panginoon, ng katugunan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na minsan pa, sapagkat kami iyong tinawag sa dakong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng ministering ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal gawain dito sa bansang Qatar, Panginoon, tunay nga, O Diyos, madaming mga kaluluwa na binago. Binago niyo, Panginoon, sa pamagitan ng gawain ito. Lord, hinihiling ko po sa inyo, Ama, na sa taong 2025, Panginoon, magkakaroon po kami ng harvesting, Panginoon. Mag-harvest, Panginoon, sa aming pagkapagal, na madami pang mga kaluluwa, Panginoon, na maakay sa gawain ito, Panginoon, at mabalik sa inyong simbahan, Panginoon. At Lord, itouch niyo po, Panginoon, ang mga puso, ang mga isipan, Panginoon, ng iyong tatawagin, Panginoon, upang sila'y magpagamit sa inyo, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, ng aming buhay, Panginoon, ay kayo ang may-ari, Panginoon, at hindi ito amin, Panginoon. Lord, sa 2025, Panginoon, iniling ko po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ay sumasa amin, O Diyos, upang sa aming paglalakbay, pananampalataya, O Diyos, makita ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na kami iyong mga lingkod, Panginoon. Puspusin kami ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat paglalakbay namin, Panginoon. Puspusin kami ng iyong liwanag, Panginoon. Puspusin ng iyong kapayapaan, Panginoon, ang aming paglalakbay. At Lord, pagparain niyo rin po, Panginoon, ang aming overall head, Panginoon, si Ninong Ron, Panginoon. Patuloy mo siya i-guide, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na siya ginamit mo, Panginoon, dito sa bansang Qatar, Panginoon. I-guide niyo po siya, Panginoon, at patuloy ingatan, Panginoon. Sa lahat ng mga council, Panginoon, na inyong pinagkatiwalaan, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga iyong hinirang, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ganon din, Lord, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na sa lahat ng aking mga ninang, sa aking mga ninong, naging ina at tatay namin dito sa bansang Qatar, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sila'y pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat sa aking mga lahat ng kapatid, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa akin, Panginoon. Lord, we lift up this to you. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Purihin at palapakan ng ating Diyos. So maraming salamat sa lahat ng aking mga ninang, sa aking mga ninong, sa lahat ng aking mga kapatid dito sa bansang Qatar. No, kayo po ay naging inspiration po sa akin. Aking mga ninong na laging sumusuporta sa akin. At ako din po ay naging bahagi din sa banda, no? Sa dance, sa lahat ng mga ministry na daanan ko na po. So, maraming salamat kay Yahweh El Shaddai. To God be the glory.